Mahirap ang buhay. Mahal ang gamot. Ang solusyon dyan, generics at butika ng bayan. Nagkaroon ako ng negosyo, nakatulong ako sa pamilya ko, nakatulong ako sa mahirap, at gusto nila yung mga generics, ayaw nila yung branded. Inatake ako ng asthma, nagpatakbo ako sa butika ng bayan, tuwan-tuwa ako sa murang halaga. Sa maghapon na posada, sakit ang katawan, pumupunta ako sa butika ng bayan, mura ang gamot, kaya pwede kang pumasada maghapon. Sumasakit ang tuhod ko. Punta na lang akong butikang bayan. Pag nakainom ako ng gamot, makapaglako na nga ako ng karyoka. Sa aming mga pharmacies, mahalaga ang kalidad kaysa tatak. At di rin kailangan branded. Kalusugan ng mamamayan. Prioridad ng pamahalaang Arroyo. Mamuhunan sa taong bayan. Isang taon na ang nakakaraan, isang programang may kinalaman sa negosyo ang sinimulan sa NBN Channel 4. At ang naging mga kanegosyo ninyo, sa Director General Tony Ortiz ng Technology Livelihood Resource Center at ang nahangaang TV host na si Nika Cleofe Alihar. Sa loob na isang taon, maraming naging balita. Basta panoorin nyo lang ang ating Nego News. Mas magiging madali na para... Maraming nakakwentuhan. Taon ninyo na malapit naman sa dagat. Wala, we don't have any. We are in hinterland. Maraming napag-usapan. Nika, ang maganda sa mass production ng charcoal briquettes, ika nga, ay kikita ka pa. Oo nga, DG. Lahat may kaugnayan sa pagninegosyo. Siyempre pa, marami ang nanood sa programa at naging isa sa mga sinusubaybayang shows dito sa NBN4. At ngayon isang taon na pala ang programang ito na nagbibigay inspirasyon, lalo na sa ating mga kababayan na pasukin ang larangan ng pagninegosyo. Yan ang programang Negosyo. At iba pa. Isang napakagandang umaga po sa lahat ng ating mga suking tagapanood. Live na live po tayo ngayon at hindi lang live na live, kundi alive na alive. Dahil isang taon na po ang programang kinahihiligan ninyo, negosyo at iba pa. Siyempre, hindi magiging kumpleto ang ating programa kung hindi ko kasama ang aking lovely at lively na kapartner, Nika Cleofe Alihar. Good morning, DJ Tony. Good morning, Nix. Good morning sa lahat ng sumubaybay at patuloy na sumusubaybay sa aming programa. Yes, isang taon na po kami at marami po kaming inihandang sorpresa para sa inyo. So, first anniversary presentation ng Negosyo. At iba pa. DFAD aprobado. Legalidad, ligtas, at epektibo. Ganyan ang gamot generic. Tipid, pero effective. Generics at butika ng bayan. Sagot sa sobrang mahal na gamot. Sila ang mga dahilan kung bakit we're proud to be Pinoy. Saya, talino, hinandog sa Pilipino. Kaya, taas loob, Pilipino. Tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Happy first anniversary sa Negosyo at iba pa.
Good luck and more power. At tiyak na marami kayong matututunan lalo na sa larangan ng pagnenegosyo. Ako po ang inyong kaibigan at kakwentuhan, Nika Cleofe Alihar. At para lalo po kayong mainganyong manood at ganahang matuto sa pagnenegosyo, kasama po natin ang isang personalidad na kilala sa larangan ng paglilingkod bayan at higit sa lahat ay may autoridad kung tungkol din lamang sa pagnenegosyo ang pag-uusapan. Ang Director General ng Technology and Livelihood Resource Center o TLRC, si DJ Tony Ortiz. Magandang umaga sa iyo, DJ! Magandang umaga rin, Nika. At dito, maganda pag-uusapan natin, ibibigyan natin sa ating mga kababayan na nais matuto ng iba't ibang klase ng pagnenegosyo o pagkakakitaan. Ang show na ito ay para sa kanila. Marami kayong matututunan, marami silang matututunan sa atin dito dahil maaari nilang gawin na sideline, halimbawa negosyo o maaaring full-time na business. Kung maalala ninyo, nagkaroon na po ng TV show ang TLRC sa ibang himpilan nga lang ng telebisyon at dahil sa kagustuhan na rin ng ating mga manunood, ating mga kababayan, muli na naman bumuo kami ng programa dito sa Channel 4 na may layunin at turuan ng mga taong nag-iisip ng kanilang pagkakakitaan at tiyak na sa dami ng mga inihandang mga ituturo nating mga hinggil sa pagnenegosyo, sigurado isa sa mga ito ay mapipili nila para maging negosyo nila o para maging business. Totoo yan, DJ. Marami po kami mga segments na ihanda para po sa inyo para hindi lamang po kayo matuto, mai-inspire na kayo, ma-entertain pa kayo. Kaya nga, Nika, magsama-sama na tayo sa negosyo. At iba pa! Alam mo, Nix, yun ang pilot episode ng negosyo at iba pa. Okay, no? kauna-unahan episode ng negosyo at iba pa. Anong pagbabago na nakita mo? Napansin ko, DJ, mas payat ka ngayon. At saka, mas serious ka doon. Ngayon, parang batikang broadcaster ka na. Pwede ka na magkasariling Sobra ka. show. Pwede na akong magkaroon ng isang show na... Oo, spin-off of negosyo at iba pa. Alam mo, parang kailan lang yung binubuo namin ng programang ito. At alam mo, parang kumurap ka lang. Tapos na isang taon, ano? Oo nga, DJ. Alam ko kayo po ang utak sa likod nitong programang Negosyo at Iba Pa. Paano ba nagsimula ito? Bakit Negosyo at Iba Pa yung titulo? At bakit tayo may programang ganito? Alright. Alam mo kasi nung inumpisa namin to, naisip namin na dapat may vehicle, no? Ang TLRC. You remember, kami ang nagpo-produce ng Negosyete, no? So sabi ko, siguro dapat i-revive natin na magkaroon tayo ng vehicle uli ng isang programa na maaabot natin yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga tao, yung kababayan natin na nagnanais talaga magnegosyo. And TV is a very powerful medium kung kaya't nagkaroon tayo ng programa. Right. Okay. At alam mo, dito inumpisahan natin, pinifeature natin, di ba, ang mga success stories, no? Dahil yung mga success stories ng mga nagtagumpay sa negosyo ay ang laki ng inspirasyon nila doon sa mga nagnanais pang pumasok sa negosyo. Talagang inspired ka. Si ganun, yumaman. Kaya tayo may isang kahig doble kabig. Isang kahig doble kabig yun. And then, pinifeature din natin yung mga bayan-bayan, lalawigan na kung dati-rati ay hindi mo naririnig, hindi mo nakikita, pinapakita natin ngayon. Yung mga resources nila, kung ano yung mga available resources, ano yung mga development na inisyatibo ng ating mga mayors and governors. No? Yan naman po ang doon po sa amin. Doon po sa amin yon. At pinag-uusapan din naman natin ang industriya. Halimbawa, pag-uusapan natin ang virgin cocoa oil, no? At talagang pinag-uusapan, hinahalukay natin ang issue or industriya mismo ng virgin cocoa oil. Ins and outs of the industry. Yan Right. po ang pag-usapan natin. Alam mo, gustong-gusto ko talaga yung mga segments natin, DJ. Ang dami kong natututunan. Right. Pero alam mo, Nix, yung pinaka-inspiring, no? At inaabangan ng ating mga tagapanood, no? Taga-subaybay ng programang Negosyo at Iba Pa, ay talaga naman itong segment natin ng business on the side. Correct. Dahil pinakikita po natin na mga personalidad na kilala nyo na celebrities, ano? Yan. Hindi Basketballista, lang sila, artista, politicians, at kung sino no? pa. Hindi lang all glitz and glamour. There is a practical side to them. Ito yung totoong buhay nila. Business hindi yung minded kapastikan, no? Correct. Yeah, that's right. Ang business on the side, panoorin nyo po ito. Yan. Mga sikat na personalidad na may negosyo pa. Artista, basketballista,
singer, TV personality, composer. Lahat may kanya-kanyang istorya. Malungkot at masaya. Pero lahat nagsikap at nagtiyaga. Mga bida sa negosyo ng kanilang buhay inyong napanood sa negosyo at iba pa. Marami pang bida ang inyong mapapanood. Abangan! Nix, alam mo, talagang akala mo movie, trailer yung ating napanood, ano? Ang ganda ng buhay nila, no, sa likod. Talaga namang very inspiring. Totoo, DJ, being the interviewer dun sa segment na yun, ang dami kong natututunan mula sa kanila at ang dami ko na rin naging mga friends na celebrities. Okay, at alam mo, may bisita rin tayo dito ngayon. Yung mga nakausap, naging guest na natin, no, sa ating programa. Diba? Kasama natin ngayong umaga nito sa ating anniversary presentation si Ginoong Kelvin Alibarbar ng Dim Sum Republic. Good morning, Kelvin. Good morning, Kelvin. Ito yung batang-bata pa. Bata pa rin hanggang Bata pa rin hanggang Good morning, happy anniversary po. Salamat, Kelvin. So what's new with you? Since the last time we interviewed you, which was last year, one of the first few months pa ng negosyo, diba pa? Ano nang nangyari sa negosyo mo? Nung nag-develop pa kami ng before nung na-interview ako dito sa show nyo po, booth operation lang yung aming binibentang franchise. Ngayon po, mall cart operation na siya. So, ganito na siya kalaki. So, ito yung applicable na pang sa loob ng mall. Sa negosyo nyo mismo, dumami ba ang nagka-interest? Yes, opo. Pagkatapos natin pag-usapan yan sa programa? Yes, DG, after nung interview po, talagang ang dami interesadong franchisees, ang dami interesadong televiewers at tumawag sa amin at more than 10 ang na-close namin. Close to 15, mga 14. Congratulations! And alam ko, Kelvin, from the last time we interviewed you, dati kasama ka pa sa ibang franchising company. Ngayon may sarili ka ng franchising company. Yes, franchise marketing company. It's KJ Global Franchising Company. Alright. And dumami na rin, DG, ang Next, kanilang nakita ko nga ha, dito, Yes. meron sila dito. Ano yan? 888,000. Yes. Paano ba ito, Kelvin? Fully operational na po yan. Yung 168,000, 888,000. Franchising to? Yes, franchising. Fully operational na siya. No hidden fees. Okay. Pag nagbayad po kayo niyan, lahat po ng nakikita nyo dito kasama na po yan. Pwede nyo na i-operate sa mall yan. Okay, so yung mga tagapanood natin na nagnanais magnegosyo, Yes. maaari silang magbayad ng ganyan, kasama lahat yan, Yes. Promotion, everything, Yes, nakapackage na yan, no? Opo. Nakapackage yan, May pangkabuhayan na po sila. Yes. Ano itong ibig sabihin ng sauce all you can? Actually, kami yung first sauce all you can chow mein concept dito sa Philippines. Yung chow mein concept is originated in Singapore. Tapos ito yan, niluluto siya, stir-fry noodles siya. Stir-fry noodles with our mix, may mix na beef, pork, chicken, or seafoods. Tapos meron kaming 6 varieties of special sauces na pwede mong i-mix dun sa noodles mo. Na yun, sauce all you can. Yeah, it's the first concept ever here. Yes, here in the Philippines. Mabuhay ka, Kelvin. Thank you very much. Thank you for joining us. Mabuti nakatulong kami sa iyo. Thank you po. Anniversary Happy sa ating anniversary lahat. po. Congratulations. Alam mo, Nix, no? Marami pa tayong makakausap na mga panauhin, mga bisita natin. At syempre, kapapanayamin natin yan. Balita ko nga may regalo daw tayo. Totoo, DG. At mga kababayan natin ang makikinabang nito. At ibibigay ito ng negosyo. At iba pa? Siguro yung patok ngayon, computer shop. Kasi halos all the universities, mga schools, kailangan nila ng computers para sa research works nila. Tapos yun, parang ang target market mo dito, syempre mga students, yung mga nag-office. Ang nasimula ko yung negosyo yung mini groceries sa Rizal Store. Nalaking tulong sa akin at sa aking pamilya dahil kumikita ang tindahan ko at mabinta. Ang gamot, di kailangan mahal at di rin kailangan branded. Kaya supportado ko ang Gamot Generic. Gamot Generic. Tipid pero effective. Generics at Butika ng Bayan. Sagot sa sobrang mahal na gamot. Sina lolo't lola at last